So alam niyo ba if you want to make apps like this using AI, kailangan mag-level up kayo. Hindi lang kayo basta gagamit ng prompting or prompt engineering. Dapat gagamit na kayo ng tinatawag na loop engineering. So for today's video, ito yung gagawin natin. Gagawa tayo ng custom POS gamit ang loop engineering na kumpleto with members, memberships, attendance, products, inventory, transactions, expenses, reports, settings, fully customizable, lahat entirely made by AI and yung tinatawag na loop engineering. So, panoorin nyo hanggang dulo para makita nyo kung ano nga ba yung pros and cons ng loop engineering, paano siya magagamit to create full-blown POS projects like this na pwede mo ibenta sa mga local businesses or benta mo as service to a particular client. So guys, ano ba yung loop engineering? No? Ano ba yung tinatawag na loop engineering? Kasi meron tayong tinatawag na prompting. So, yung prompting, ito yung lumang style ng ChatGPT or ng LLMs, no, or ng Claude. Ibig sabihin, pag prompt ang ginagamit mo, so magpo-prompt ka, okay, tapos meron ka output. Tapos, normally, ang nangyayari dyan, yung output is, nire-review natin. So, re-review. Tapos, magpo-prompt ka ulit. Okay, so yun yung manual prompting na tinatawag. Matagal yan, magulo, syempre, step by step, tsaka maraming tokens ang kailangan mo. Yung loop engineering, basically, meron kang, parang ganito siya, no? Parang you have AI1, okay? So, gagawa siya ng output, may output siya. Tapos, yung output na to, i-verify ng another AI. So, si AI2, okay? Tapos, si AI2, siya yung magbibigay ng instructions ulit dito sa AI. Tapos may isa pang AI na nag-oversee ng lahat ng yan. So parang meron kang AI dito na team leader. Tapos basically, yung team leader, be-verify niya kung tama yung ginagawa ng mga AI. Or meron siyang tinatawag na goal. Okay, meron siyang specific na goal. Ibig sabihin ng goal, ito yung parang KPI mo. Ito yung gusto mong mangyari. Ito yung standard na gusto mong magawa ng project na to. So, hindi titigil itong mga AI na to. Paikot-ikot lang siya dyan. Magbe-verify siya, revise, verify, revise, output, verify, revise. Hanggat hindi nakukumpleto yung goal. Pwedeng yung goal is list of features. Pwedeng yung goal is walang bug. No? So, yan yung tinatawag na loop engineering. Now, the question is, ba't kailangan iba-ibang AI? No, ba't hindi pwedeng isang AI lang na nagre-revise, no? Sa AI kasi may mga hallucinations tayo na tinatawag or parang bias. So halimbawa, si AI1, siya yung gumawa ng output. Medyo bias siya in a way na para sa kanya perfect na 'yon. 'Di ba minsan sasabihin ng AI, "Oh, wala na siyang bugs, wala na siyang errors, fully working na siya." Pero pag chineck mo, meron pa siyang bugs. That's why hiwalay yung mga AI instructions nito mga 'to. Okay, hiwalay yung mga AI instructions na 'to. Yan yung tinatawag na loop engineering. So, sa sample natin yan, gagawa tayo ng very simple na POS gamit ang loop engineering. Okay, so ang una kong gagawin is magbe-brainstorm or magbe-brain dump muna ako ng mga gusto kong makita doon sa POS. Ano ba yung POS, 'di ba? Para saan siya gagamitin, ano yung mga features na gusto kong makita sa POS. So, pumunta ako sa ChatGPT and normally ang ginagawa ko is kinakausap ko si ChatGPT. So, sample lang kayo paano ko siya kinakausap, no? So, i-on ko yung voice mode, tapos magbibigay ako ng instruction sa kanya. Pwede mo ba akong gawan ng parang instructions or gawan mo ako ng list of features na gusto kong makita. Gusto kong gumawa ng POS for a gym. Custom POS. Offline lang siya. Simple lang na POS. Sa local computer lang. No need for online database. Local database only. Gym. So, yun, may mga basic transactions, sales reports, di ba? Gusto ko rin makita ilan yung mga members, kailan yung expiry. And make sure habang bini-brainstorm natin to, ask me any questions para mas ma-build natin yung instructions or yung tinatawag na brief for that entire project. Okay, so send natin yan kay ChatGPT. Tingnan natin kung ano yung mga ibabalik niya sa atin. So, ChatGPT can help us brainstorm ng mga features. Mamaya, dito natin na-apply yung loop engineering. No, so yan.
So, gawa tayo ng project brief, system requirements. Okay, so, GMPOS core features, dashboard sales today, sales this month, number of active members, okay? Member management, add new member, okay? Membership plans, and POS, okay? Since offline siya, manual lang muna, walang actual payment. Okay, good. Good, 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 good. Okay, so para ma-finalize yung buong brief, let's answer the question. So, sasagutin natin itong mga question ni ChatGPT. So, number 1, hindi automatic na may expiry date. Pwede i-customize ng cashier or pwede i-customize ng kung sino mag-ooperate. Number 2, saan magsisimula ang bagong membership? From the current expiry? Hindi, actually, baguhin natin from user choose. C, from user chooses. Next, gusto mo may membership number? Yes, pwede. Number 4, gusto kumuha ng picture ng member? Sige, pwede. Number 5, no need na yan. Number 6, wala na rin. Attendance, sige, pwede rin natin. Search ng pangalan, yes, pwede. Search ng pangalan, need ba ng checkout? Check-in lang. Kahit check-in lang, no need for checkout. POS, yan, sige, sama mo lahat yan. Number 10. 11, kailangan ng inventory tracking, pwede rin. 12, pwede rin. 13, walang discount. 14, manual lang. 15, bawal ang utang or balance. For the reports, yan, okay lahat yan. 17, numbers and tables lang, okay na yan. For 18, may receptionist tayo. Same lang, same account lang, admin, staff, cashier. And yan, 20, di naman kailangan malaman. Receipt, no need na for printing na receipt. Gym setup, siguro martial arts gym, one location lang, tapos one computer only. Okay, so sinagot natin lahat ng questions si ChatGPT para mas malinaw yung ating brief and let's hit send. Wala pa tayo sa loop engineering, guys. Hindi pa tayo gumagawa ng loops. Nagbe-brainstorm pala tayo ng mga features. Okay? Okay. Okay. So, I think okay naman na to. So, ang gagawin ko, manghingi lang ako ng brief. Please write a whole project brief and the features that are required. Ayan. Project brief. Okay? So, meron tayong brief. So, hintayin lang natin matapos yan. Tapos, pumunta tayo sa Claude and tuturo ko sa inyo paano ginagawa yung loops. So, una nyo gagawin, syempre kailangan may Claude kayo. Claude ang gagamitin natin for this tutorial. So, search lang kayo ng Loop Engineering Claude Skill sa GitHub. Marami naman dyan mga libreng Loop Engineering Claude Skill. Download nyo yan, tapos i-add nyo sa Claude nyo. So, ang gagawin natin is, kukunin natin to. Okay, kukunin natin yan lahat. Okay, copy natin tong project brief. As punta tayo sa Claude. This time, magko-cowork muna tayo. So, sasabihin ko kay Claude, cowork, use Loop Engineering. Ito yung skill na dinownload nyo online sa GitHub. Use the Loop Engineering and set up a loop to accomplish the following project. Don't start running yet. Just set up the loops and the agents first. Then, ang gagawin natin is, gagawin natin yung pinaka-mahal, which is yung Fable 5. Pinaka-mahal, pinaka-advanced na Claude model. Okay? So, paste natin. Okay? Then, send. So, ang gagawin yan, it's gonna set up a loop inside dun sa folder na sinelect natin using cowork and using the loop engineering skill. So, babalikan ko kayo pag tapos na.
Okay, so anong ginawa nito? Ginawa nito. So, gumawa siya ng loop plan inside the folder. So, hindi nyo naman kailangan maintindihan yan. No? Pag di naman kayo developer, hindi nyo naman kailangan maintindihan yan. Pero, kung titignan nyo dito sa ating folder, okay, so GMPOS, nilagay niya yan dyan. So, anong next natin gagawin? Ano next sa plano? Next, pupunta tayo sa Claude Code. Okay? Punta tayo sa Claude Code. Tapos, select natin yung folder. So, i-open natin yung folder. Sabihin, Claude. Select natin yung folder. Then, sabihin natin dito na i-execute yung ating loop. And don't stop hanggat hindi na-fulfill or hindi na-kompleto yung task. Okay? So, lalagay ko dito, start the gym POS loop. Don't stop until you met the requirements. Then, we're not gonna use Fable 5 kasi yung plano is ginawa na ni Fable. So, we're just gonna use Opus 5 para hindi masyadong magastos sa tokens. Right? Then, babalikan ko kayo once na meron ng output. Okay, so after 40 minutes, 40 minutes inabot. No, yung kagandahan pag naka-loop engineering kayo, guys. Hindi nyo kailangan mag-back to back. So, normally kasi, di ba, po-prompt mo, tapos titignan mo yung output, check mo mano-mano. So, basahin lang muna natin yung naging thought process ni Claude Code. So, as you can see, parang ganito yung nangyari sa loop niya, no? So, nagawa mo na siya ng milestone, tapos check niya kung tama na yung milestone. Pag green na, magpo-proceed siya sa milestone 2. Tapos i-edit niya yan. Siya yung magre-revise, siya yung mag-edit, siya rin yung mag-check. So, milestone 1, 2, 3, 4. Diba? Pag may mga errors, ini-edit niya yan, kinokorek niya yan as it goes. Kaya medyo hands-off na. And make sure din pag loop engineering kayo, naka-bypass permission para tuloy-tuloy siya. Hindi nyo kailangan i-edit. So, after nung 8 na milestones, yun yung binigay natin instruction sa kanya, di ba? Then, chine-check niya yan, binuboot niya yan actually. So, hindi ko lang napakita, hindi ko lang na-record yung screen, pero nilo-launch niya tong app mismo and then nagte-take siya ng mga screenshot. So, nitake niya yung screenshots ng different settings or ng different pages dun sa POS mismo para ma-check niya yung mga milestones. Kung mga mano-mano niyang chine-check. Okay? So, tingnan natin. Tingnan natin yung output. So, after 40 minutes ng paglo-loop, ito yung naging output. So, i-run natin. So, let's see. Design-wise, actually, hindi masyadong important sa akin ang design. Mahalaga sa akin is gumagana siya. So, tingnan natin. Ano ba yung mga something dito? Memberships, attendance, products, inventory, transaction. So, naka-calendar siya. Okay. Show voided. Okay. Expenses, reports. May reports tayo. Settings. O, palitan natin ng pangalan. So, let's say, tingnan natin kung na-edit. Wala, hindi siya na-edit. Choose logo. Okay, pwede mag-upload ng logo. Payment methods, categories, backup database. Okay, dashboard. Tingnan natin yung mga important parts dito. Members. So, mag-add tayo ng member. So, maglagay tayo ng picture. Tingnan natin kung magra-run siya, no? Tingnan natin, alam ko yung picture ako dito. Okay, so na-upload. Tingnan natin yung webcam kung gagana. Oy, mana. Capture. Di siya gumana. Capture. O, siguro kasi may in-upload tayo. Cancel natin. Try natin ulit. Use webcam. Ayan, gumana siya. Okay, so add tayo ng member. And maglagay ng notes. Join today. Save member. Okay, so nakasave tayo ng member. Merong ID. Alright. Next, memberships. So, nakita natin member 1, expiring, no membership. Maglagay tayo ng plan. So, halimbawa ito, 1-year plan. Tingnan natin kung magkano. Magkano 1-year plan ba sa gym? 12,000. Save plan. Tapos, tingnan natin sa POS. O, meron tayong yung 1-year plan lumabas dito sa POS. So, lagay natin, pick a member first. Ano sabi niya? Pick member first. O, customer walk-in. So, lagyan natin itong member. Ito, select yan. Select natin.
Customer Midjon Iglesia, 1-year plan. Okay, expiry date is 2027. Payment method, GCash, activate take payment. Ayun, paid. Okay na? I think okay na. Dapat makita natin yan sa report, sa sales. Ayan, nakita natin sa sales, GCash, memberships, expiry, attendance, inventory. Maglagay tayo ng inventory. Paano maglagay ng inventory? Products. Ito, products. Add tayo ng product. Product, Gatorade. Ayos, no? Ganda. Drinks. Ay, drinks, product. Ay, sorry, walang price. So, edit natin. So, na-edit siya, which is good. Selling price, 90 pesos. Opening stock, 50. Stock changes go through restock or adjust. Paano natin ito i-restock? Edit. Low stock level. Cost price. 50. Stock changes go through restock or adjust. So, meron siguro siyang something dito for restock. Okay. So, wala. Next, inventory. Ito. Inventory restock natin. So, let's say, meron tayong 50. Dito pala siya sa inventory. So, meron tayong units on hand, stock value, low stock, out of stock, transactions is good, expenses good. So far, so good. So, as you can see, almost working na siya, no? Most of the features na kailangan mo for this particular app is gumagana na. Particularly in databasing. Napakahirap nito if mamano-mano mo siya. But because we did the loop engineering thing, in just a span of 40 minutes, we're able to generate this type of software.